be strong. So good day mga kamaster, welcome again to my YouTube channel. And today's video mga kamaster is about sa aking foldable Hamsan e-bike, which is ito ay i-convert ng aking tatay sa mas maliit na plato, which is ito nga yung 32 plate. Yan mga kamaster. Since dahil nga i-convert namin to from 44 plate to 32 plate, ito ay gagaan na pag pinadyakan or pinidalan. Since dati ang 44 plate, napakabigat niyang padyakan mga kamaster pagkapatay po yung kanyang electric power. So ang purpose po nito is para maging much usable yung e-bike once na malobat yung kanyang electric power. Ayan, kinabit na nga po yung mas maliit na plate. Tinanggal na po yung dati na stock, which is the 44 plate, at yan ang ikakabit na 32 plate. Ang kagandahan dito mga kamaster, electric man siya, electric bike, pero dahil nga may pedal siya, bike na bike pa rin siya, pwede niya siyang i-convert. And by the way, single speed nga pala tong bike, foldable bike ko. Napakabigat niya kasing padyakan dati mga kamaster kapag gusto mong pumadyak, yung gusto mong patayin yung electric power. Alis, ilang padyak mo pa lang, mapapagod ka na talaga. Ramdam na ramdam mo yung bigat ng padyak mo. So, this time, pagka ito na ang ginamit natin, talagang magiging malubay ito mga kamaster. And, siguro, I don't know, maybe kung makakadagdag sa power or sa pedal assist, dahil nga gumaan lumubay yung kanyang pedal. Siguro sa mga susunod kong mga upload videos, i-range test ko to kung gaano kalayo ang maaabot nito using only the pedal assist. Walang throttle. Ang full throttle kasi nito mga kamaster is na-try ko na. Umabot siya ng mga 30 kilometers lamang po. From 0 to 100 na yon mga master. Lobat po talaga yon. Pero pag pedal assist kasi, matipid po siya sa kuryente at malayo talagang mararating. Parang halos dumodoble mga kamaster ang kanyang nararating pag puro pedal assist. Siguro, abangan nyo sa susunod kong upload mga kamaster. Itatry namin ng tatay ko to. Baka try namin umakyat ng Tagaytay. Siya gagamit ng foldable Hamsan e-bike. Then ako yung ating racer. Siyempre para mas komportable na rin sa aking airpot. Para hindi siya masyado mapagod kasi medyo may edad na rin. I-range test namin to and together kung kaya ba nitong umakyat ng Tagaytay. Abangan niya mga kamaster. At so yeah, nakikita niyo mga kamaster, pinutulan na nga ng kadena ng aking airpot, yung stock. Dahil nga, mas malit na yung plate natin. Kaya, yung dating stock na kadena is medyo ahaba na talaga or lalaw-law pagka kinabit mo pa. Kaya kailangan talagang putulan yan. Dapat may mga gamit kayo pag gagawin yan ganyan. Kasi, hindi naman basta-basta yung mga pagputol niyan eh. Also, yung pagtanggal niyang plate, mga kamaster, ayan, nakikita nyo yung nakasalpak. Yan ang tools dyan na ginagamit. At ito yung tools naman na ginagamit, mga kamaster, para pagputol ng kadena. At ito rin naman ang gagamitin nyo para pagkakabit nyo na yung kadena, yung paghihigpitan nyo. Ganyan yan mga kamaster. Tinutulak niya yung pinakalak ng kadena papalabas para matanggal. At so yan na nga mga kamaster, natanggal na ng aking airpot yung excess na kadena para pumantay na yung magiging sukat niya para hindi na siya nakalawit. So yan na nga mga kamaster,
nasukat na ng aking airpot yung dapat na haba ng kadena. At ito, kinakabit na nga po niya. Nilalak na po niya. At yan, goods na nga mga kamaster. Nakabit na nga po. Oras naman para sa mga adjustment. Ayan na nga mga kamaster. Time for fitting na. I-adjust naman po sa likod yan. Para hindi banat na banat, hindi rin maluwag. At ayan na nga po yung sinasabi ko mga kamaster. Yan. Luluwagan niyo po yan dyan. Ito na nga po yun mga kamaster. Para i-adjust ang kadena. So ayan mga kamaster, tinutulak ng airpot ko yung gulong para pumantay bago niya higpitan. So yan, nasukat niya na nga po yan. Ihigpitan na po yan para fit na po yung kadena. So yan mga kamaster, nahigpitan na nga po. And testing na po. And sukat ng gabay ng kadena. Nusukat yung dundo. And dapat kasi hindi mahigpit na mahigpit or banat na banat para may free wheel yung gulong. At ito na nga po yung tinanggal nating stock, which is the 44 plate mga kamaster. Laki diba? Ganit talaga padyakan nun. Yeah, hinihigpitan na mga kamaster dahil tapos na po yung kabitan ng plate. Sunod niyan is kakabit na yung kabilang pedal. Siyempre para pantay yung haba, para proportion din yung itsura. Kasi yung stock niyan hindi naman parehas din sa kinabit na plate. Mas maikli yung clearance nun, yung stock, kumpara sa bago. So ito na ngayon mga kamaster, yung stock pedal. At tanggalin natin yung pedal, then kakabit lang sa bago. At yan, natanggal na nga mga kamaster, ikakabit naman din sa bago. At dyan, hindi pa napapansin ni airpot na yung dalawang pedal is proportion yung tapat niya. Kaya pag sinagtsaan yan, sabay yung paa. Ayan, kinakabit pa rin niya, hindi niya napapansin. Pero okay lang naman yun. Pwede naman i-adjust ulit, tatanggalin lang. At yan mga kamaster, nihigpitan na po ng tatay ko yung pedal. Parang all goods na. O yun lamang po mga kamaster, simple sharing lamang po ng conversion ng aming foldable Hamsan e-bike from 44 plate stock to 32 plate, which is para maging malubay ang pagpedal nito. Sana nagustuhan niyo mga kamaster at huwag niyong kalimutang i-hit yung like, share and subscribe para updated pa po kayo sa mga susunod kong upload videos. Maraming salamat mga kamaster.